Napalaban na naman si Grandmaster Wasiso dito po sa Title Tuesday kagabi. At hindi lang yon, naglaro din kasi ako. Anong nangyari? Unahin po natin si Grandmaster Wasiso. Meron po siyang napakagandang simula. 4 out of 4, naka-perfect. Ngayon, round number 5, kalaban niya po si Grandmaster Vincent Kamer. Anong nangyari dito? Pareho po silang perfect score. Puti po si Kamer. Tinira niya po ay C4. Sinagot ni Wesley ng G6, nag-D4, nag-Bishop E7, nag-E4, D6. Away, King's Indian Defense ba ito? Tingnan natin. Ayun, naging King's Indian Defense na nga. Modern lang sa simula, pero eto, King's Indian Defense na to. Anyway, pagka Knight F6, nag-Bishop E2, castling, Knight F3, nag-E5. Ito po yung bayonet attack Nagka-castling lang yan, tapos Knight A6, aba matindi Ang pagkakaalam ko po kasi dyan, ito po tinitira, no? Para po mapilitan magtulak tapos ganyan, tapos B4. Yan yung bayonet attack Ngayon, wag po kayong magtataka kung bakit hindi po tinitakes ito Kasi pag kinapture one, may takes Given na 1 pawn up, siguro kainin mo natin to capture. At mukhang mag-1 pawn up, hindi po ganun ka lino yung 1 pawn up. Kasi may bawi po yan ng ganito. Ayan, may ganyan po yan, tapos may capture dito. Balik natin. Kaya po kahit libre yung pawn, hindi po kinakapture yun Anyway, tumira po ng castling, at pagka-castling nag-knight to A6, medyo kakaiba yan kasi knight dito talaga Ano mang tema ni Wesley, dito pupunta yung kabayo. Ang ginawa po ni Kamer, nag-Bishop E3 to defend, Queen E7, didepensa na po yung pawn, nagtalon knight, tapos kinapture ni Wesley. Pagkabawi, kinapture din po yung D4, kinapture, and then dito, ang best move ni Wesley na hindi niya tinira, Queen takes E4. Magtataka ka lang bakit binibigay po yan. Ang mangyayari po kasi ganito, sisimplihan ka capture, take. Siyempre, babawi ka, and then magro-rook C1. 1 pawn up ang item, pero weak po ito. May capture doon, mahirap pong laruin. Mahirap laruin. Pwede ka tumira dito, pero may rook C4, tapos B5, tapos pressure pa rin. Ganun ang mangyayari kaya hindi pinili ni Wesley. Mas pinili ni Wesley yung talon lang. Kaso pag talon doon, kinapture pa rin, takes, and then nag-check. And after check, nag-F6 si Wesley na mali. Ibalik lang po natin. Ang damang tira King to G8. Ano bang pinagkaiba? Okay? Pagka F6 po kasi, nag-B5. Ngayon, anong connection nito? Kung sakali po kasi, nawala yung pawn dyan, balik po natin dito, no? Example, nag-check umatras, tapos nag-B5 ka. Titira ka ng knight takes E4. At ang knight takes E4, coach, ano mangyayari dyan? Di ba may ganon? Hindi kulong. May knight F6 kasi. Nawalan kasi ng knight takes E4. Dahil sa punto pong ito, dahil nga po tumira siya, pagkatira nito at kinain mo to, hindi uubra. Kasi Bishop D3, kulong. Yun ang naging diferensya. Kaya, napakasimpleng tira. Grabe, no? Laki ng diferensya. Ibalik natin doon. At dahil doon, napilitan gumano na nga, nag-rook C1, pressuring the pawn, nag-A5 lang to open up the file, nag-A3 to defend, bishop develop, and then rook C2. At ang posisyon na ito ay lamang na daw po for the side of Vincent Kamer. Simpleng tiradang F6. Grabe, no? Na out of play kasi yung kabayo. At ang matindi pa, problema ni Wesley, weak po yung C7. So, ang ginawa, kinapture yung pawn, binawi, nag-rook sa C8 to defend the C7. Ayan, pinilahan na. And then, tumira lang po ng queen to D8. Bakit kaya? Lilipat siya dito, no? Anyway, may queen to A7. Hitting the knight, hitting the pawn. Napilitan umatras para depensahan yun. Pagka-capture po sa B7, talagang lamang na si Vincent Kamer. Wala nakapila pa dito, gumano na lang, dinahandahan lang, oops, wala, sinakmal-sakmal lang yung pawn. Okay, 2 pawns on this is already losing. Pagdating sa oras, 1 minute na lang si West, tumalon, tumakbo lang, may pass pawn. Libre po yan pero hindi mo pwedeng tikman. Like for example, kainin natin, rook C8, ganun ang mangyayari, tas malilibre. Kaya nga po, yun, naggano na lang si Wesley, H5, nag-H4, tumalon na yung kabayo, papasok para harangan yung pawn. Kaso tumalon din yung kabayo Lilipat po ata dito. Tumira po doon, dinipensahan lang, wali. Talagang ipit na ipit. 33 seconds si Wesley, nag-F5 yan, inatake yung kabayo, tumakbo,
kinapture lang yung pawn, pumasok yung tore, grabe pressure, oh, tapos umangat lang, atakado ito, paano mo didepensahan? Abay, hindi ko alam, pero sabi ng engine, talaga namumuti na yung bar. Kaya nga pagka tinanuwas ng F4, ayun, sinakmal, aray. By the way, pwede mong depensahan ng ganito yan, ha? Pero hindi ubra kasi may capture doon. Kaya Wesley So, nag-resign na dyan. So, 4-5 ang score ni Wesley. Pero, may chance pa ba? Ay, hindi pa tapos kasi 11 rounds po ito eh. So, ang nangyari, nanalo po siya round number 6, nakahabol. 5 out of 6, di ba? Not bad, not bad. Kaso, natablahan po siya ng isang IM sa round number 7. Pero kahit po natablahan, humabol pa rin yan. Tinalo si Rudik Makarian. Ano yan? Bakit makanyan ka? parang taga Pampanga to, kabalin eh, makanyan. At nakalaban niya round number 9 si Fabiano Caruana. Ayan, 6.5 out of 8 ah. Kaya pang mag-champion, maka-straight, no? So, meron pong 3 larong nalalabi. This is round number 9. Puti si Wesley, Cecilia ng pinili ni Fabio. Kunat ng Cecilia ni Wes, oh. Parang Kia approach, no? Kia. Oh, Kia nga. Oh, ginaya niya si Bobby Fischer. Yan, tira ni Bobby Fischer eh. Oh, di ba? Tira yan ni Bobby Fischer. Okay, kunat-kunat lang. Umatras, sinara. Tatalong ba dito? Uy, kinapture, pinakain, no? Kinapture, takes 1 pawn up. Pero may bawi doon, yun. May bawi pala. Pero Wesley, bahala ka dyan bumawi. Binuksan niya talaga yung position, eh, no? Nabuksan yung bishop. Okay, pinigay lang. Pero Wesley, hindi tinix. Ay, katakot kasi pag tinix mo, eh, no? Ano mangyayari pag kinapture? Na nag-F6, di ba? Capture, takes. Katakot to, no? Mabubuksan to. May nakakatakot, may threat dito. Tapos lakas ng diagonal. Pusang gala. Wala, hindi pwedeng kainin. Kaya po ang ginawa is nag-F4 na lang, tumalon yung kabayo doon, kinapture po yung F6 na mali. Ang best move daw po is rook to E1, no? Yun nga lang, baka babalik matatable. Kinapture ni Wesley, take, saka po tumira noon. At pagkatira niyan, umatras din yung reyna or umiwas. Ayan, dito po ata threat ni Wesley para may ganon. Kaya G6 agad. Pagka G6, umatras na naman si Wes, baka gumanon. Inatake, talagang kinukulit yung reyna, napilitan na doon and pwede nang kainin. Kaya umangat para depensahan ng tore. Ayun, okay? Nag-B3 naman si Wesley, hindi daw ganun kaganda, lamang na daw si Favi, pero yung oras less than 2 minutes pareho, nag-rook to E8, tumira po ng rook to D1, I think the intention is to take, tapos tatalon dito yan, nag-bishop lang doon, ay, eto, tutuhugin, pero Wasiso kinain pa rin, takes, and then umatras yung Yoka, baby, teka lang, natuhog ba't hindi tinuhog? May check. Ayun, kaya kining movean muna. Pagka king move, nag-capture lang. Oh, ba? Talagang pinapatuhog lang. Gumanon. Queen to D3. Aba, binigay lang talaga, no? Ay, binigay lang. Malakas yung knight dito. Yan siguro hinahabol ni Wes, no? Oh, dinipensa lang. Ayaw siyang papuntahin doon. Sumok pa, umangat. Oh, okay. Kinapture, knight takes. Tagilid si Wes pero 43 versus 52 seconds. Tingnan po natin kung ano mangyayari. Nagkakreate ng pass mo si Wes sa kabilang ibayo. Inactivate yung king. Relax lang. Huwag ka masyadong gagalaw, Wes. Sabi niya, relax lang tayo dito. Naging makunat ang posisyon. Wesley So, time na lang. Ang hinahabol dito, hindi masyadong gumagawa ng kalokohan. Relax lang. Relax lang po tayo. Sabi ni Wesley, wala masyadong gagalaw, mga sir. Check. Ayun. Umatras. Check na naman. Wasiso sa tabla, masaya na. 13 seconds versus 12 seconds. At ginawa nila, tinabla. Walang oras eh. Pabilisan na lang ito eh. Anyway, kung may gusto magpilit dyan, ang black yun. Kasi quality up, may pass pawn pa eh. Kung gusto daw magpilit, king to h6 lamang. Kaso 12 seconds eh, no? Anong gagawin? Rook F1 para checkin. Tapos king to G5. Check na naman, tabla. King to G6, check na naman, tabla. King to F6, walang tatamaan. No, yung discovery. Okay, No, walang tatamaan eh. King to G5, balik. Teka lang, tabla lang to Tapos bishop to D6, ayun. Yun yung pilit na pwedeng gawin ni Fabi. Kaya lang, kinabahan na din siya. Wala siyang time eh. So, sabi niya, okay na ako sa tabla. Anyway, pagkatabla ni Wesley So dyan, may chance pa rin. Kailangan lang manalo. Last 2 rounds remaining. Anong nangyari?
natalo kay Farhad Sullo. Yun lang. So, 7 out of 10. Dahil natalo siya dyan, wala nang pag-asa. Ang malupit, last round, wala na sa kondisyon to, natalo pa ulit. Natalo pa ulit. Grabe, no? Medyo inalat si Wesley. Anong final standing? Sino nag-champion? Abay, teka lang. Panoorin nyo din yung laro ko. Naglaro ako eh. So, nanalo ako game number 1 against FIDE Master from Spain. Tapos, ito, game number 2, kalaban ko po, one of the top seeds, si Raunak Sadwani, isa pong malakas na Indian Grandmaster. Anong nangyari? Ito po ang nangyari. Yan ang nangyari. Okay? So, napunta po sa slab. So, in-expect ko po yung tiradang to. Dati, ang tira ko dyan ito, turo ni Wesley, pero binago ko recently dahil may nakita kong Bishop E4 at yan po talaga ay linya. O, ayan. Hanggang dyan, linya yan. Ngayon, dito po, ako po ay tumira na Bishop E7, linya pa rin. Nag-castling siya na ako'y nabigla. Kasi usually, hindi po kinakastling yan dyan. Well, may linya na castling pero hindi agad-agad. Ang ginagawa po talaga, ginagalaw muna yung Bishop dito. Yung iba ka nag-G3 pa dyan eh. O, tapos yung iba nagki-king move lang. Pero yung castling na yan, hindi ko alam gagawin ko. So, I decided na tumira ng A6. A6 po kasi is gusto ko matranspose sa linya na kung saan once na gumalaw yung Bishop kinakain, ginaganito. Kasi yun yung gagawin ko. Ibalik ko lang po ng konti. Ayan na. Example, mag-bishop ka dito. Kainin ko yan eh. Tapos magaganon ako, tapos A6, C5. So, sabi ko, di ko alam to. Waiting lang tayo. So, ang ginawa ko is nag-A6. Ang problema sa A6, capture takes my C5. Hindi naman ganun kasagwa for my side. Pero, ang ginawa ko kasi, nag-knight D7 ako, and then tumira siya doon. Bakit? Piniprevent niya po ito. Kasi magandang tira yan eh. At ako naman, nag-E5 ako na kung saan, hindi daw maganda. Ang tamang tira daw is rook to B8 immediately. Inaral ko na yan eh, during live. Bakit kaya ganun? Ano palang best move tinignan ko? So, ang mali daw po ito kasi kiningmuban lang, castling ako, tapos na-atake. Yan nangyari, oh. And then, I decided to go rook B8 eventually, pero it's too late. Ayan, medyo ginugulo ko pa nga, eh, oh. Ayan, pero inatake niya ako eh. Inatake niya ako. Ako kung ma-counterplay dito, bahala ka dyan. So, nag-B3 siya dyan, nagtulak ako, which is wrong pa pala yan. Ang tama pala, madaliin ko na to. Kaso kasi nag-delay ako ng isa, akala ko kasi pagka sarado kong ganyan, goods na. Akala ko goods na to eh. Ayan, sabi ko, goods na to. Bakit may tiradang ganito? Di depensa. Ang ginawa niya po, bishop to D3. Ayun, sabi ko, magsasacrifice po ata. Baka makatabla. Pusang ka lang, baka makatabla eh, no? Ayoko matablahan ako. Sabi ko, depensahan ko nga yan. Ang ginawa ko, nag-knight to F8 ako na mali. Yun. Ibalik ko lang, no? Ang tamang tira is ituloy ko pa rin yung bishop to F6. Kasi yung sacrifice, dahil nag-bishop to F6 na, hindi na ubra kasi may queen to G7. Oh. Kaso nga, mali ang aking ginawa. Nag-knight to F8 muna ako. Na mali ng sequence, nagkaroon tuloy ng capture. Ang pinaka-diferensya, wala na, ubus na po. Dahil hindi ko to makapture, may ganun mati agad. Kaya dapat bishop F6. Yun yung na-miss ko. Anyway, dahil na-miss ko yun lang yung na-miss ko, yung ex ko, hindi ko namimiss ha, promise. Alam na. Anyway, ayan nangyari. At wala, naubos na. Kumakaunter pa ako, pero wala na, losing na. Lakas po na kasi ng file eh. Wala dito yung bishop, dapat nandyan. Kung nandyan kasi yung bishop, completely defended eh. Pero dahil wala doon, wala. Natalo. So, natalo ako round number 2. Pero anong nangyari? Nakabawi ba si coach? Abay, round number 3. Nanalo. O, round number 4. Anong nangyari? Nanalo ulit. O, diba? So, 3 out of 4. At dahil naka 3 points ako out of 4, nakalaban ko round number 5, another very strong grandmaster. Ito pong si Bardia Denashbar. Alam ko 2600 plus ang rating nito. Lakas talaga to sa online eh. Nung nakaraan, nakalaban to ni Wesley sa chess.com Open 2026. Recently lang, di ba? Anyway, anong nangyari sa laban namin? Very interesting yung laban. Kahit Super Grandmasters, tinirahan ko ng center counter, kinapture takes, ganun. O, tapos nag-knight to C3, kinapture ko, tumira bishop C4, atras, takbo. Tapos nag-develop din siya. Nilabas ko yung bishop and a little bit surprising approach ang ginawa niya. Knight to H4 lang. Talagang gusto niyang pauwiin. Pero sabi ko, atras lang tayo dito. Ang ending, kinapture niya po yan. Nagkaroon siya ng pair of bishops. Pero okay lang ako dyan. Kasi naka-open to, mukhang magandang tingnan. So, ang ginawa niya po is nag-knight to E2. Ako naman po nag-E
F6 na medyo mali pa pala. Ako kasi basic development lang eh. But it turns out, kasi ang plano pala nito, maggaganito. So, ang best move pala dito is to go E5 immediately para wala na siyang ganun. So, ako kasi nag-kunat eh. Ayan o, tamang development kunat. O, tapos nag-queen nga ako dito para hindi siya maka-develop. Gumanon. Nag-casting lang ako. And so far, it's equal daw. So, ang pinaka-idea ko later on, pwede akong tumulak dyan eh. So, ang ginawa niya, bishop to E3 lang na medyo sabi ko, teka lang. Ayaw niya mag-casting, no? Kasi nakakatakot, nakabukas, may nakatutok. So, baka sa queen side magka-casting. Ang tinirahan ko yan ng knight to D5, number 1 engine move. Tinirahan niya ng queen to D3. And then dito, hindi ko nakita yung number 1 engine move. Ito number 1 eh. Ang tinira ko, kinapture ko yan eh. Binawit siya ng pawn, and then tumira po ako ng queen to G5. Pwede po ako mag-check. Kaya lang pupunta lang kasi yan dito, tapos gaganon. So, ang idea ko nito, kung sakali man pumunta siya dun, kain to. Hindi pa connected yung tore, kaya inuna ko to eh. Pero queen E4 lang po yung ginawa niya eh. Pagka queen to E4, eto, na-miss ko to, knight to A5 pala. Pag tumakbo yung bishop dito, ang kagandahan, mapatay ko yan, goods na yan. Kasi lakas tong bishop natin, tapos mag-E5 ako, bubuksan natin yung gitna eh. Anyway, ang tinira ko kasi yung pinaka-obvious, check para hindi makapag-castling. So, kinapture takes, and then hindi siya nakapag-castling. Akala ko actually, lamang ako dito, pero it turns out it's just equal. Equal lang pala to. Okay, pagdating sa oras, dikit din. So, tumira po ako ng king move. Why? Gusto ko pong tumira nito, ayoko ng check. Para pagka-capture niya dyan, may ganito agad, pressure doon. Ang ginawa niya naman, nag-rook siya doon. At ayun na nga, binitawan ko na yung tira ng F5. Hindi po matakes ha, kasi walang check na may ganon. Ang ginawa niya, umatras hinamon. So, ganito pong sitwasyon na lamang ka sa king safety. Mas safe yung king ko kaysa sa king niya. So, hindi ko po tinakes. Tama, wag mong ipalit, sabi ng engine din. Yun po ang number 1 engine move. At wag kayo magtaka bakit binibigay ko to at hindi niya kinapture. Pag tinakes na po kasi yan, mabubuksan yung gitna. O, yung mga ganito, pwede ganito eh. Tapos may kain later on. Ngayon, pag umatras ka, nakakatakot. Kasi, no, nakapin ka. Pwede nga rook takes D4, tingin ko eh. Diba? Anyway, hindi niya po tinix yan. Marunong din yung kalaban. Grandmaster din, may tire. Nag-bishop to A4, hitting the knight. Siyempre, itinakbo ko. Pagkatakbo ko, nag-king move. And then, nag-E5 ako. Ang yabang ng pawn, sacrifice ala dubob. Mali pala yan, visit. Ang tamang tira, napakasimple. Knight D5. Tapos punta ka dito. Tapos salaksak mo yung kabayo mo dyan, saka ka mag-E5, gawin mo yung mga gusto mo, maneuver mo muna yung kabayo. Kaso, in-E5 ko kaagad, di daw ganun kaganda. Kasi, umatras lang yung bishop, and then, nagtulak pa nga ako na mali na naman. Ang tamang tira, queen to F6. Tapos, eto. Nagmadali ako eh. Excited lang. Excited lang. Tumira ko niyan, inatake ko na agad. Tapos, kinapture niya takes. Ayan, ang feeling ko kasi, Uy, lakas ng knight Yan ang feeling ko dyan. Pero, hinamon niya lang. Kasi napatakbo. Mali ang takbo. Dito daw ang tamang takbo. Alam niyo kung bakit? Dahil may rook to E1. May ganun. Kaya kung dito ako tumakbo, kahit mag-rook to E1 siya, agad akong sasalaksak dun. Tapos gaganon. Diba? Yun ang maganda. Anyway, tumalon pa rin ako dun. Binibigay ko yung pawn, pero pag kinapture niya, mag-G5 ako dyan. Tapos tuloy-tuloy tulak, gano'n. Kaya nga po, inatake yung reyna, napatras ako, nagdoble ng tore, hinarangan ko while hitting the queen, kinapture niya yung pawn na libre, inatake ko yung reyna, tumakbo, kinapture, takes, and then nagpasingaw, iwas mati lang. Sabi ng engine, lamang daw po siya, pero best move, rook D6. Ayoko gusto ko magpasingaw wala kayong paki-engine, engine ka lang, pugi ako. Nakakainis kasi yung engine guys Pag pinanonood ko yung engine, feeling akong hindi marunong mag-chess sobra kasi pinapamukha niya na malitira mo lagi. Tumakbo yung king niya Pagtakbo ng king niya, gumanon ako. Inatake ko yung bishop na patras tapos ayun. Medyo equal daw. I love you engine kasi sabi niya maganda daw yung tinira ko na yun. Bakit magkakaroon ako ng attacking ganun? Ang ginawa niya po is nag-rook lang. Pero si coach, sabi ko, nag-rook ka lang? Magkikwin lang ako dito. Pinapakain ko yung G7. Nakinapture niya naman. Alam niyo ba't ko pinakapture? Nakita ko yan. May plano akong umati ka bungbong. F3, brilliant sacrifice. Sacrificing the knight. Diba? Ano mangyayari? Di kainin niya yan. F2, takbo. And sinundan ko yan ng another brilliant sacrifice. Boom!
Grabe, no? Pinakain ko yung tore. Oh. Walang solusyon. Siyempre, pasado siyang kainin. Ang nangyari, queenless siya. Di ba? Yan ang nangyari. So, ang nangyari, queenless siya, pero hanggang tabla lang ako. Na-queenless siya, pero hanggang tabla lang ako. Kasi, may fortress, tapos yung paspon, malakas. So, ang nangyari, humarang check, ayan, chumek ako ng chumek, at wala akong magawa. Mag-isa lang kasi yung reyna ko. Ayan, no. At ang problema dito, walang increment. Pero okay lang, bibilisan ko lang, sabi ko sa sarili ko eh. Kaso, kahit anong bilis ko, yung pawn niya, mabilis din. Ayan. Tinatime attack ko pa siya kunyari. Pero chess player din ang mama. Marunong din eh. Oh, check ako ng check. Oh, depensa. Wala eh. Oh, gumanon. Oh, matake pa tayo umatras. Oh, tulak. Nagwawala na nga lang ako eh. Dito. Ayan oh. So dito talaga binibilisan ko na lang. Hindi na ako nag-isip talaga yan. Hinarangan. Tapos etong matindi. Etong matindi. Etong medyo nakakaya kasi parang hindi na ako nag-isip. Tira ako ng tira. Yung kalaban ko, nagpatiwakal na, hindi ko pa nakita. Boom! Pusang gala, pinakain yung bishop po. Hindi ko kinapture. 56 seconds ako, tinira ko kaagad king move. Walang isip-isip. Aba, hindi ko na maisip ng Grandmaster magpapakain. Ang idea niya po kasi ganito. Kaya niya po pinakain yan, gusto niya matulak. Eh kaso may capture doon. O, de tabla na. O, saan ka pupunta? Kasi marurukbihin ako eh. Pag umangat ka, eh, magkakaroon ako ng sandamukal na check eh. Check ko. Check ko. Pwede tabla na. Draw wish. Diba? Eh kaso, kiningmuban ko eh. Wala eh. Ayan o, nananaim attack kasi ako. Nananaim attack eh. Pero, eventually, it's not enough. At dahil sa pagkatalo ko na yan, score ko 3 out of 5. Ang matindi, round 6, natalo na naman. Natalo naman ako sa Grandmaster. Nabaliw ako dyan, nag-sacrifice ako. I'm trying too hard to win. Mali yung sacrifice. Sacrifice sabay resign ang nangyari. At syempre, pagkatapos kong matalo dyan, another bad result. Boom! Si WTL yung nakalabang ko. Kaso nag-blunder ako eh. In a completely winning position, nauwi sa tabla. Na-repetition niya eh. Wala na siyang oras oh. Bayan. Oh, tapos pagkatapos ko diyan, eh nanalo naman ulit. O yun, nanalo na sa wakas. Tapos nanalo ulit. Ayun. Tapos round number 10, eto malungkot, round number 10. Namatay yung isang device ko. Eh may pit sila sa proctor eh. Pag di mo sinindihan yan, ano eh, baka i-kick ka. So, ayun, nagdahilan na lang ako na, ayun, na-distract ako, kaya ayun, natalo. Pero eto ang malupit, yung last round ko. Anong nangyari sa last round? Abay, gagawa ko ng separate video kasi ipapakita ko yung nangyari sa live stream. Abangan nyo po yun. Muli, ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Mamayang gabi pala, last play-in. Suportahan natin si Wesley. Magla-live tayo hanggang umaga yon. Okay? Abangan nyo din po yung apps natin na paparating. Malapit na matapos yung beta testing, mga 10 days na lang. 10 days na lang mapapublic na. Hanggang sa muli pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kapiyahe. Salamat ulit sa suporta. Bye-bye! That little mouse, 'cause I'm an albatross.